What's good sa inyo mga kuys? Ayan, ngayong araw plano ko sana mag-test ng dalawa pang sapatos bago tayo umalis dito sa lugar namin, no? Saka para magkaroon na din tayo ng court activity mga kuys. Pakita ko pala sa inyo yung sapatos na yun. So ito mga kuys, sana yung itetest natin, yung Gordon Hayward 4 na Polar White. Meron ako nito and magagamit ko na siya kasi magkakaroon tayo ng basketball activities pagdating natin sa Pampanga. Kaso tignan nyo, ngayon lang huminto tong ulan, medyo madilim pa din. 'Di ba? Medyo madilim pa din, tas ang dumi pa ng bintana namin. For sure, basa pa yung court dyan mga kuys, kaya dito muna natin siya itetest. Susukat ko to, tapos meron tayong ikukumparang sapatos sa kanya. Di ba nasabi ko sa inyo na ikukumpara natin siya dito or magkakaroon tayo ng review sana nito sa court. Kaso hindi na natuloy dahil sa mga nangyari, no? Anyway, suot natin sila parehas ngayon. Onting tip lang sa mga nagbabalak bumili ng GH4, no? Lalo na may mga sale nito ngayon. Huwag niyong kakalimutan i-press to. Yan, i-press niyo yan para mas madali niyong mahugot yung sintas. Kasi lock yan eh, lock. Pag hinila niyo, magla-lock siya. 'Di ba? Pag pinress niyo yan pababa, magla-lock siya. So, ayun lang, para hindi kayo mahirapan suot, talagang iaantay niyo yung mga laces. So, ayan mga kuys, nasuot ko na siya. So, isa sa mga tip na mabibigay ko pa sa inyo is, once sinuot nyo to at niluwagyan nyo dito, wag nyo nang hihigpitan dito kasi super tight nung part na to. Ayan, pag hinigpitan nyo yan, magkakaroon kayo ng cramps sa mga paa nyo or dito sa mga daliri nyo sa paa. So, dito nyo lang siya higpitan para komportable. No? So, tama sila. Medyo masikip yung materials niya, pero kung luluwagan mo dito is, yun, komportable naman. Mga kuys, ito yung itsura niya pag nakasuot na sa paa nyo, no? So, ayan yung lateral side niya. Oops, ayusin lang natin para kita nyo talaga. Ito naman yung kanyang front view. Okay? Lapit tayong konti para makita nyo. So, ayan. Tama yung ginawa ko mga kuys para sa akin, ha? Kasi true to size lang yung kinuha kong size. Size 9. Tapos hindi na ako sikip dito sa part na to. Kasi sobrang sikip ng material na yan. Pero I think talagang huhulma naman yun sa paa mo. Over time, baka lumuwag pa ng konti. Pero kung malapad talaga yung paa mo at makapal ka magmedyas, mag 0.5 up ka or plus 1 sa size, no? Ayusin natin, baka hindi kita sa camera eh. So, ayan naman yung kanyang medial side. Okay? Yung kanyang view sa middle part ng sapatos. At syempre, ito yung likod. Kita ba? Ayan. So, kita naman. Sa likod mga kuys, makikita nyo dyan yung itim na rubber outsole. Hindi ko alam kung anong difference niyan dun sa gray. Pero yung nakikita nyo yung gold, is yan yung kanyang torsion support dun sa gitna, no? So, malalaman nyo kung anong difference niya sa GH5 mamaya. Pag nireview na natin yung GH5. Pero yun mga kuys, pagdating sa fitting, sobrang okay sa akin ng true to size. Pagdating naman sa support mga kuys, malambot siya from front to back. And na-enjoy ko naman siya. It's just na medyo talagang may sikip siya, no? At hindi siya ganun kapresko sa paa. So, punta na tayo sa paborito nating lahat, ang squeak test, no? Squeak test tayo mga kuys. Hindi pa tayo nakapag-map pala dito, no? Para lang alam nyo. Oh, okay na okay yung squeak test na ito, no? Sobrang maganda yung tunog niya, yung traction, yung grip, maganda. Okay? Maganda yung grip niya mga kuys. So mamaya malalaman natin yung difference niya sa GH5. Pero mga kuys, hindi siya ganun kagaan, no? Sakto lang yung bigat niya dahil manipis lang din naman yung materials pero hindi siya yung super gaan. So mabilis lang na review sa materials ng GH5 bago natin isuot. Mostly mga kuys, ito naman ay breathable na breathable. Kitang-kita nyo naman, no? Plastic mesh sa ibabaw, nylon mesh, tapos sa ilalim, cotton mesh, ayan, hanggang dito. Tapos, cotton mesh sa tang niya. So, very opposite nung GH4. Tapos dito sa ilalim, mga kuys, meron siyang plastic TPU support sa torsion at meron siyang carbon fiber for the shock absorption. So, ayan, test natin kung squeaky ba to at kamusta yung fit. Okay, mga kuys, ito yung GH5. Dito naman is super nakakahinga yung paa ko. Walang masikip ng konti. Super true to size siya. Okay, pakita ko sa inyo sa harap. Ayan o, true to size siya mga kuys.
And I feel na pwede ka pa din mag-add kung malapad yung paa mo ng 0.5, no? Kasi yun, medyo mas narrow to kumpara dun sa una. But anyway, mga kuys, ang masasabi ko lang dito is para kang naka-running shoes, no? And ang maganda kasi dito sa sinusukat natin ngayon, na-break in na siya nung may-ari. Pinahiram lang siya sa atin. So, ayan, ito yung likod. Ayan. So, sabi ko nga kanina sa inyo, meron siyang carbon fiber dito. Ito yung pinaka-lighter version ng GH5 so far na nasubukan ko. Kasi meron siyang epic version, hindi ko alam kung anong difference bukod sa nakikita kong strap, no? Pero comparing the other GH models, mga kuys, ito yung pinakamagaan. As in, pinakamagaan ang GH5. So, punta na tayo sa squeak test, mga kuys. So, squeak test tayo. Oy, wala siyang squeak. So, yun yung difference. Wala siyang squeak, mga kuys. Actually, alam ko na wala tong squeak kasi ginamit ko na to minsan, no? And masasabi ko lang, kahit wala siyang squeak, wala naman siyang epekto sa laro mo eh. Actually, mas maganda pa nga, hindi alam ng kalaban na kasama ka na niya or nakatalikod siya, nasa likod mo na pala siya, ganun. So, yun yung mga advantages. Wala talagang bilang yung squeak sa pag naglalaro ka. Anyway, mga kuys, parehas maganda, pero by preference, siguro dahil hindi akin to, magsistick pa din ako dun sa GH4. Kasi gusto kong ma-feel kung ano talaga yung outcome niya once na na-break in na. Ito kasi na-break in na, super komportable, para nakabakat sa paa, para ka naka-running shoes. Medyo pinagpawisan din tayo doon at okay din pala talaga nagsusukat ng sapatos, no? Kahit sa bahay lang. Anyway, sana makapag-shooting tayo sa mga susunod na araw. Pero ayun, kayo ba mga kuys, ano sa tingin niyo yung mas maganda sa dalawa? Yung super gaan na presko or yung sakto lang? Pero ayun, pogi kasi ng GH4 no? Poging-pogi ako sa color na yun. Nga pala mga kuys, meron tayong dalawang pairs na dumating ngayon at gusto ko din silang ipakita sa inyo para hindi na tayo gagawa ng separate video doon kasi bukas din, papaship natin sila lahat sabay-sabay. So ayan mga kuys, meron tayong JT2 dito. Ayan. Below SRP naman natin ito nabigay. Ayan, nabulol pa ako. Pero yun, shoutout kay Quiz Jason Rule. Ayan, katukayo niya pa si Jason Tatum, no? And maganda at magaan din naman tong pair na to. Kaso yun nga lang, may mga matitigas siyang materials na sa akin, hindi talaga siya goods. Pero syempre, Jason Tatum yan sa Jordan. Maganda pa din yan. Hindi lang talaga siya good sa akin. Tapos dito mga kuys, meron tayong Way of Wade. Ba't ganito to? And Way of Wade na City of Angels, pero yung away colorway. Tapos, ang malupit dyan, pang PBA player na ata yung size nito, size 13 mga kuys, no? Below SRP din natin nakuha. Nandiyan sa screen nyo yung price. So, minsan magtataka kayo bakit mura yung iba. Kasi depende yan sa time na bumili kayo. Minsan mga kuys, bumabagsak yung presyo after ma-order, ganun. Yun yung mga ganun senaryo na talagang iniiwasan ko kasi ang hirap ipaliwanag. Hindi mo na din naman sila marirefund, di ba? So, yan yung mga pairs na ipapadeliver natin. Actually, may isa pa. Yung KT5 na opening night last 2023. Ayan, mga kuys, wala na kaming display dito sa bahay kasi malapit na kaming umalis. Pero yun, salamat sa mga sumuporta pa din sa Quiz Kicks sa huling araw natin dito sa Pasig, no? At magkita-kita tayo sa susunod na location at sa susunod na vlog. Maraming salamat ulit mga kuys. Ingat kayo palagi.